Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Ray Rimogat, ang pastor po ng Tabernacle of Faith Baptist Church dito po sa Nahay, Cavite. At ngayong umaga po, nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na muli ay maging kabahagi po ng Ministeryo ng Salita ng Buhay at nagbabahagi po ng pangangaral po sa Himpapawid dito po sa MTNK channel. Salamat po at magandang umaga at pagpapala sa lahat ng mga taga-subaybay po ng programang ito. Ngayong umaga po ito, ating pong pag-uusapan ang tungkol po sa men in the book of Proverbs. Yesterday po, pinag-usapan po natin ang tungkol po sa the good man na kung saan nasulat po sa Proverbs at yung isa pang sinabi, discuss ni Pastor Abordo tungkol po doon sa tale-bearer man. Salamat sa Panginoon at tayo po inaatasan na mangaral po patungkol po sa Proverbs chapter 15 verse 18, which is the wrathful man. At ngayong araw na ito, we will discuss about the wrathful man. At alam po natin, ang Tagalog po ng wrathful man ay ang mainiting tao o yung tao na kung saan ay laging nagagalit. At tandaan po natin, ang isang wrathful man, he has always in trouble. He is always in trouble with anger. At ang sabi nga ng Proverbs chapter 25 verse 28, he has no rule over his own spirit. Kaya nga, it is very timely po na ito po yung mapag-usapan kasi we all are experiencing this situation po sa ating buhay na tayo minsan ay napuprovoke po na maging mainitin na tao. So ngayon po, pag-aaralan po natin sa Proverbs chapter 15 verse 18, ang sabi po ng Bible, a wrathful man stirreth up strife, and but he that is slow to anger appeaseth strife. Ang maiting tao daw po ay humihila ng pagtatalo, subalit ang siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. So ang pamagat po ng ating devotion ngayong umagang ito, the wrathful man o ang mainitin tao. Tayo muli manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa mensahe po na aming pag-aaralan po ngayong umagang ito. Ikaw agad ang manguna po sa amin, gumabay at magbigay sa amin ng karunungan upang maipangaral ng malaya at paghamon, Lord God, sa bawat isang nakikinig po ngayong oras po nito. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang isang may taas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The wrathful man. Amen. At alam niyo po, talagang ako mismo ay na-rebuke po sa bagay na ito ng pag-aaral sa ng Panginoon sa title ng wrathful. Kasi minsan ako rin po yung nakaka-experience po na ito. So ngayong umagang ito, tayo po ay magkakaroon ng awareness. Ano ba ang naidudulot o ano ba ang isang karakter o nagagawa ng isang mainiting tao? Ikaw man ay Kristiyano o hindi Kristiyano, ano ba ang kayang idulot na ito sa bawat buhay po natin? Bilang isang mananampalataya, magagamit po natin ito bilang awareness para sa atin na tayo po mga Kristiyano, dapat hindi tayo nagdudwell sa mga bagay na ito na kung saan talagang ang ating temper, minsan hindi natin nakokontrol. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ang manunulat po ng Proverbs ay isa sa pinakamatalinong hari sa kanyang kapanahunan na kung saan nagpapaalala sa atin ngayon na ang pagiging isang mainiting tao ay nagpapahamak po sa atin sa buhay. Ngayon, pag-usapan po natin, ano-ano po ba ang mga maaaring maging dulot po ng isang tao, Kristiyano man o hindi Kristiyano, ng pagiging wrathful or mainiting tao. Number 1, makikita natin sa ating binasa po sa Proverbs chapter 15, verse 18, na ang sabi po rito, a wrathful man stirreth up strife. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo. So makikita natin dito, number 1, stirs up strife. Stirs up strife or nagdadala ng alitan. Ang isa pong mainiting tao o wrathful man ay magdudulot o magdadala po ng alitan sa kanya at sa ibang tao. Ano ang sabi po ng Proverbs chapter 29 verse 22? An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression. Ang tao dong magagalitin ay humihila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsasalangsang. Tatandaan po natin mga kapatid, ang isang taong mainitin ng ulo o wrathful man, ito po ay isang dahilan nagkukos po ng trouble sa kanyang buhay. At hindi lang po sa kanyang buhay, kundi sa maraming mga taong sa paligid niya.
He stirs it up instead of appeasing it. Siya'y nagdadala ng galit, siya'y nagdadala ng provocation, siya'y nagdadala ng mga panggagalit ng ibang tao, at instead na siya ay maging appeasing o tagadala ng taga mapayapa, siya pa mismo ang nagdudulot po ng kaguluhan. Ano nga tayo bilang isang mga tao, no? At nabubuhay po sa mundong ito, we are not exempted to experience and to feel this kind of problem in our lives. Normal po yan sa atin. Pero ang hindi normal po na tayo po'y mananampalataya ay pinananatili natin yung galit sa ating mga puso. Na tayo mismo ang nagpapaapoy, tayo mismo ang nagdadala ng alitan sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating komunidad, at maging sa loob po ng ating simbahan. So we need to be aware of this. Do not be the channel of devil or evil na tayo po magdala ng isang alitan sa loob ng ating mga tahanan. Ano yung mga kapatid, sabi rito, ang wrathful man daw, he abounds in transgression. At isa sa pinaka-example po na ito mga kapatid ay si King Saul. King Saul is the perfect example of this man. He stirred up strife with David. Alam natin kung gaano siya kagalit at kamuhi kay David because aagawan siya ng kanyang posisyon. Sometimes ganun po ang nangyayari po sa buhay ng isang tao. Kristyano man o hindi kristyano, kapag alam niyang malalamangan siya at makukuha na siya ng isang bagay na magdadala sa kanya sa pagkabagsak, nagkakaroon po siya ng galit at nagdadala siya ng galit sa kanyang kinabibilangan. Alam nyo, hindi lang po si King David na naapektuhan ng kanyang galit, pati ang kanyang anak na si Jonathan at ang mga priest, maging ang kanyang anak at marami pang mga tao. Apostle at King Saul is the perfect example of this man. Mga kapatid, tatandaan po natin, if the wrathful man would calm down, magiging kalmado, everyone else could be much calmer. Kaya nga napaka-importante po bilang isang mananampalataya, bilang isang tao na may pagkaunawa po sa salita ng Diyos. Salamat na lamang sa paalala ni Haring Solomon na ang pagiging wrathful o yung mailing tao ay nagdadala po ng galit. So, we need to be aware of this. We need to take care of this. We need to be careful about this because it will causing us a miserable life inside and outside of our lives. Kaya mga kapatid, ang wrathful man, stir up strife, nagdudulot o nagdadala ng alitan. That's why we need to be aware of that. Pangalawa po, ang wrathful man po, it deals with pride. Nakikitungo sa pagmamataas. Ang isang wrathful man ay mas lalo sa kanya ang prideful, ang pagiging prideful. Ano yung sabi ng Proverbs chapter 21 verse 24? Proud and haughty scorner is his name who dealeth in proud wrath. Ang pagiging palalo at ang magmamataas sa tao ay maglilibak ang kanyang pangalan, siya'y gumagawa ng kahambugan ng kapalaluan. Mga kapatid, at tandaan po natin, pride is one of the 7 deadly sin. No? Isa sa mga 7 nakamamatay na kasalanan. Tatandaan natin that pride is usually at the root of his anger. Ito po yung ugat ng galit. Kung bakit ka naiinggit, kung bakit ka nagagalit, kung bakit ka nagiging envy, kung bakit ka nagkakaroon, ano mo yung mga insecurities because of pride. At kapag ang tao po ay nagiging mainitin ng ulo, it is because of pride ng kanyang puso at ng kanyang isipan. At ito yung mga bagay, mga kapatid, na talagang seryoso po sa buhay po natin. At ang lahat ng bagay ginagawa niya seryoso, lahat ng bagay ginagawa niya personal, at alam nyo, nagiging perfectionist na po siya. At iniisip niya na masikip na mas mabuti siya kaysa sa iba, mas magaling siya sa iba. At alam nyo mga kapatid, itong mga bagay na ito, yung pagiging prideful, yung pakikipag-deal, pakikitungo sa pagmamataas, ito po yung nagdudulot po ng pagiging magagalitin po ng isang tao. Tinitingnan niya sa kanyang sarili na higit na mas magaling siya sa iba. He thinks he can do things better than others. He thinks that he is the best. Pero ang di niya alam, as a result, is going down. Ang tao pong prideful, ang tao pong nagdadala po ng alitan sa loob at sa labas ng kanyang buhay, ay ang tao na kung saan dinadala niya ang sarili niya sa pagkabagsak. Ano po ang sabi ng Proverbs 18 verse 12? Before distractions, the heart of a man is haughty. Bago ang pagkahamak, ay magmamalaki ng puso ng tao. Tatandaan natin mga kapatid, ang isang prideful, no,
dahilan sa pagiging mahigit ng tao sa kanyang buhay, ito ay sumisira ng kanyang kalusugan, ito ay sumisira ng kanyang relasyon dahil sa galit sa kanyang puso. So let us be aware of this. A wrathful man stirs up, no, sabi rito, stirs up the strife and also deals with pride. Ano pa ang pangatlo? Ang wrathful man, dahil siya gailitin ng tao, magagalatin ng tao, he suffer punishment. Siya po'y magdudusa ng parusa. Makaka-experience. So that's why we need to be aware of this. Kailangan maging alam po natin ito, mga kapatid, lalong-lalo ka na mananampalataya. Do not dwell into anger. Do not dwell into distraction. Do not dwell into envy or pride, because you and I will suffer punishment if we dwell in this scenario ng ating mga buhay. Anong sabi ng Proverbs chapter 19 verse 19? A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again. Sabi ng Tagalog, ang taong may malaking puot ay magtataglay ng parusa. Sapagkat kung iyong iligtas iyong marapat na gawin uli. Tatandaan natin, mga kapatid, he never learns from his blow-ups. Ang tao po na nananatili sa kanya ang galit, magsasuffer, mahihirapan, magkakaroon ng problema, madidestroy ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang relationship sa ibang mga tao. At makita natin, mga kapatid, worst comes to worst, no? Kapag hindi pa talaga ito mapigilan at talagang napoprovoke niya sarili niya into anger and become anger sa lahat ng bagay, may possibility pa na siya ay mapahamak physically. Tatandaan ng mga kapatid, ang pagiging magagalitin nagdudulot po ng krimen. Ito'y maaaring makagawa ka ng isang bagay na hindi mo inaasahan, makagawa ka ng isang bagay na kung saan parang hindi mo kayang timpiin, na pwede ikaw at ako ay magdulot po sa atin ng matinding kapahamakan hanggang sa kamatayan. That's why we need to be aware of this. Do not exercise and dwell to become a wrathful man. Because ang isang tao na magagalitin at may ulo ay magdadala at magdudulot ng kaalitan sa loob at sa labas ng kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan, sa kanyang komunidad, maging sa kanyang simbahan na kinaaniban o sa lugar na kanyang kinalalagyan. Ang tao pong magagalitin, may ilang ulo, ay isang tao na punong-puno po ng pagmamataas, na magdudulot po ng isang bagay na kung saan maaari niyang ikapahamak sa kanyang buhay. Tatandaan po natin, pride is one of the deadliest sins of this world. And nonetheless, kapag hindi niya nakontrol ang kanyang sarili, you and I, or maybe, magsasuffer po ng punishment. Magdudusa po ng parusa. That's why anger has caused such harm to others that they will suffer the consequences for the rest of their lives. Mga kapatid, may mga iba't iba pong punishment, may iba't iba pong suffering. Huwag na natin hintayin. Because tayo po ay laging mainitin, tayo laging magagalitin, wrathful man. At the end of the day, ikaw lang o ako ang magsasuffer kapag hindi natin nakakontrol po ito. Lastly, ano ang may dudulot po ng pagiging magagalitin? It will cause us to have a few friends. Makes few friends o magiging kakaunti ang mga kaibigan. Nanonotice niyo ba yung mga kapatid? Aware ba kayo doon na kapag tayo po ay maiinitin, low temper po, at alam niyo po, mga kapatid, mababa ang ating pong pagpapasensya, at tayo po ay lagi pong magatin, mapapansin niyo ba na parang umuunti o kakaunti ang ating magiging kaibigan? Tama po, mga kapatid, ang narinig po ninyo. It makes few friends kapag tayo po ay wrathful man. Anong sabi ng Proverbs chapter 22, verses 24 to 25? It is biblical. Anong sabi po rito? Make no friends with an angry man. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. And with the furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. At sa mainiting tao ay huwag kang makisama o sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo ang iyong kaluluwa. Mga kapatid, other men figure this out right away. Kapag ikaw at ako, makita niya na tayo po'y wrathful, tayo po'y maiinitin, magagalitin, madali pong ma-distinguish, madali pong ma-identify na ikaw at ako
ay may ganito pong uri ng pag-uugali. At ang sabi ng Biblika, huwag daw tayo makipagkaibigan. Kaya nga siguro marami sa atin mga kokonti lang ang kaibigan, very few friends na meron po tayo because nakikita, nanonotice po sa atin that we are not a good friends. Hey, listen to this, Christian. Kung ikay mananampalataya, there is no place of this attitude, character na dapat mong dalhin sa buhay mo. Dapat ito ay maging friendly ka, maging approachable ka, maging madali kang lapitan because just like Jesus, walang pinipili ang Panginoon. Oo, nagagalit ang Panginoon, pero hindi nagtatanim. Dapat ganoon din po tayo mga mananampalataya. Kung meron ka mang galit sa puso mo, kung meron ka mang paghihinakit sa puso mo, this is the perfect time for you to unleash all that anger into your heart. Alam niyo mga kapatid, ang mga tao po na nakakanotice po sa mga pag-uugali natin na hindi maganda, ayaw po nilang lagi tayong kasama. Because they don't want also to become influence, na ma-influensya sila ng ating mga ugali. They don't want to be that target. Ayaw nila na sumunod sila sa katulad na meron tayo ngayon. Tatandaan natin mga kapatid, anger seeks a convenient target. And so anger is often aimed at close friends. That's why ayaw nilang dumikit and they don't want to become next target ng katulad ng ugali mo at ng ugali ko. Mga kapatid, a wrathful man ay nilalayuan ng mga tao. Ang magagaliti at mainitang tao ay laging inaayuan at inaalisan. Why? Because it is biblical. Sino ba sa atin dito ang gusto lagi kasama ay taong laging mainit ang ulo? Wala. Kaya mga kapatid, kung ikaw nais mong dumami, lumawak ang koneksyon at mga kaibigan mo, become friendly. We need you and I we need to become friendly, we need to become approachable at maging mabuting kaibigan at kapwa mananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang isang mainiting ulo o tao o wrathful man nagdudulot o nagdadala po ng alitan sa buhay. Ang tao pong mainitin na tao o wrathful man ay nagdidil, nakikisalamuha o hinahayaan niya na idil niya ang pagiging prideful o pagmamataas. Ang tao po na nanatili sa buhay niya ang pagiging mainiting tao o pagiging wrathful man ay magsasuffer ng parusa. At ang tao po na mainitin at laging galit ay ang tao na meron lamang kakaunting kaibigan. Mga kapatid, if you are wrathful, you have to change. Kung ikaw ay mainitin, kailangan mo magbago. At ang Biblia po, ang sabi, we need to become, appeased. We need to become what? A bearer of peace. Dapat daw tayo ay maging tagapamayapa ng kaalitan. Ikaw at ako ang maging sentro, ikaw ako ang maging daan, ikaw at ako ang maging tulay upang ang sino man sa paligid natin nagkakaroon ng alitan ay mapagkasundo. And that is our duties and responsibility. If you are a wrathful man today, you have to change. It's not the circumstances. It's not the other people in your life. It's you. Ikaw at ako ang dapat magbago. And we must learn to rule our spirit so that your anger doesn't rule you. It is very clear. Kailangan nating matutunan na i-rule over ang ating mga espiritu so that itong galit ay hindi mag-rule over us sa ating mga buhay. Munting paalala, munting reminders po sa atin that we need to be aware. Maraming pagkakataon na nagiging mainitin po tayo sa ating mga personal na circumstansya. But listen to this. Ang sabi ng Bible, we are a bearer of peace. We are the bearer of reconciliation. Do not be a wrathful man. Do not be a channel of alitan or wrath sa lahat ng mga tao. But instead, we need to become a blessing. We need to become a blessing to each and everyone.
And if you're a wrathful man, you have to change. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Sa inyo pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umagang ito. God bless and see you all.